Ka-Express, isang napakalaking tanong ngayon ang bumabalot sa Gilas, Pilipinas. Babalik na ba si Kai Sotto ngayong nasa alanganing posisyon na ang national team? Mas lalong uminit ang usapan matapos official na isama ng France si Victor Wembanyama sa 15-man roster para sa August window ng FIBA World Cup qualifiers. Makakaharap ng France ang Slovenia sa Paris sa August 27 and Sweden sa Stockholm sa August 30. Hindi ordinaryong NBA player ang sasagot sa tawag. Si Wemby ang reigning NBA Defensive Player of the Year at tinawag pa ng French coach na undisputed leader ng kanilang generation. Kaya maraming Pinoy ang nagtatanong kung ang isa sa pinakamalaking superstar sa NBA ay kayang magsuot muli ng national colors, panahon na rin bang bumalik ni Kai para sa Gilas? Pero dapat malinaw, magkaiba ang sitwasyon nila. Nasa stable NBA position si Wembanyama at nakumpirma na ang kanyang August availability. Si Kai naman ay nasa critical na career transition. Matapos hindi tumuloy sa NBA Summer League, iniulat na hinahabol niya ang US NCAA route at kailangan pa ng professional participation and amateurism reinstatement waiver. Ang problema, wala ng luxury of time ang Gilas. Dala nila ang 2-4 records sa second round at pang-5 sa Group E, habang parehong 5-1 ang Jordan at Iran. Ang susunod nilang kalaban sa August 28 and August 30. Hindi pa confirmed si Kai. Pero sa puntong ito, hindi na simpleng fan wish ang pagbabalik niya. Isa na itong seryosong basketball necessity. Kapag available siya at walang eligibility conflict, ang August window ang posibleng pinakamahalagang pagkakataon para muling isuot niya ang Pilipinas jersey. Ka-Express, unang-una, official na ang pagbabalik ni Victor Wembanyama sa France national team. Hindi na ito rumor, hindi na ito simpleng social media prediction, at hindi rin ito recruitment wish lamang. Inanunsyo ng FIBA na kasama ang 7'4" superstar sa 15-player roster ng The Blue para sa simula ng second round. Kasama rin sa listahan sina Rudy Gobert and Evan Fournier, habang si Wemby ang pangunahing mukha ng bagong campaign ng France. Ayon kay Coach Frederick, mahalagang maging concrete ang presensya ni Wembanyama upang makabuo sila ng automatic plays, chemistry, and leadership habits bago ang 2027 World Cup. Papasok ang France sa may 5-1 record at nasa magandang posisyon sa Group L. Napakalakas ng mensahe nito sa international basketball. Isang NBA franchise player, Defensive Player of the Year, at isa sa pinakamahalagang assets ng San Antonio Spurs ang handang maglaan ng bahagi ng kanyang off-season para sa national team. Sa August 27, haharap ang France sa Slovenia sa Paris. Pagkatapos, lilipad sila patungong Stockholm para kalabanin ang Sweden sa August 30. Pero fair ba na gawing standard si Wemby para sa lahat ng superstar? Hindi ganoon kasimple. Maging ang French coach ay umaming may ibang NBA players silang hindi nakuha dahil sa kanilang obligations. Si Wembanyama mismo ay hindi nakalaro sa July window at matagal nang itinakda ang August bilang mas realistic na panahon para sa kanyang pagbabalik. Ipinapakita nito na kahit sa powerhouse countries, kailangan pa rin pagsabayin ang national team calendar, NBA commitments, injury management, and personal career plans. Dito pumapasok ang kaso ni Kai Sotto. Noong June, sinabi ni Tim Cone official na wala si Kai sa games kontra New Zealand at Australia dahil ang impormasyon noon ay tutungo siya sa NBA Summer League. Mali na rin ang suporta ni Cone. Masaya ang Gilas na suportahan ang NBA journey ni Kai. May dagdag pang twist dahil noong June 9, nag-post si Kai sa Instagram na looking forward siya sa another Gilas stint in July. Ngunit nagbago ang plano. Hindi siya tumuloy sa Summer League at ang pinakabagong report ay nagsasabing sinusubukan na niyang makukuha ng NCAA waiver para makapaglaro sa United States sa 2026-27 season. Kaya hindi tamang sabihin na ayaw ni Kai sa Gilas. Ilang beses na niyang nirepresenta ang Pilipinas at ang kasalukuyang dilema ay tungkol sa timing ng kanyang pinakamalaking professional decision. Gayunman, kailangan ding marinig ang panig ng fans. Ang national team ay hindi ordinaryong club. Kapag ang qualification campaign ay nasa panganib, natural lamang na hanapin ng mga Pilipino ang pinakamalakas na available players. At ngayon, nasa peligro talaga ang Gilas.
Ang 2-4 record ng Pilipinas ay bit-bit papunta sa second round dahil carried over ang first round results. Nasa unahan ang Australia sa 6-0. Kasunod ang Iran and Jordan na parehong 5-1. Pagkatapos ang New Zealand sa 4-2. Panglima ang Pilipinas kapantay ng Syria sa 2-4. Hindi pa mathematically eliminated ang Gilas. Pero sa practical na situation, ang all kasundo laban sa Jordan at Iran ay halos must win. Kapag dalawang talo na naman ang nadagdag, maaaring lumayo ng husto ang top 3 positions bago pa dumating ang November at February windows. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lamang, dapat bang tularan ni Kai si Wemby? Ang mas tamang tanong, may paraan bang pagsabayin ang NBA or NCAA dream ni Kai at ang napakahalagang pangangailangan ng Gilas ngayong August? Ka-express bakit pa napakalaking bagay ng posibleng pagbabalik ni Kai Sotto? Tingnan natin ang nangyari sa July window. Halos nakagawa ng malaking upset ang Gilas laban sa New Zealand, ngunit natalo sila 106-102 matapos ang dalawang overtime. Nagpakita ng tapang ang Youth Brigade. Nag-23 points na Kevin Cambao and Juan Gomez del Llano, 18 si Dwight Ramos at 17 si Carl Tamayo. Ngunit sa dulo, naubusan sila ng size, fouls, and finishing power. Pagkatapos noon, winasak sila ng Australia 92-49. Yan ang klase ng resulta na nagpapaalala na hindi sapat ang puso at effort kapag elite size, physicality at depth ang kaharap. Ngayon, Jordan and Iran naman ang kasunod. Parehong 5-1 ang dalawang kupunan. Ang Jordan ay nag-a-average ng 85 points at napakataas na 59.2% sa 2-point field goals sa qualifiers. Samantalang ang Gilas ay nasa 48.5% lamang sa twos and 25.9% sa 3-point range. Laban naman sa Iran, lamang ang Pilipinas sa rebounding average, 47.2 kontra 39.7. Ngunit mas efficient ang Iran sa 2-point and 3-point shooting. Dito maging napakahalaga ni Kai. Sa depensa, nagbibigay siya ng vertical rim protection na mahirap palitan. Hindi kailangang iwan agad ng perimeter defenders ang kanilang tao para tumulong sa bawat penetration dahil may 7'3" presence sa likod. Sa rebounding, pwede niyang bawasan ang second chance points at bigyan ng Gilas ng pagkakataong tumakbo. Sa offense, hindi kailangang gawing primary scorer si Kai. Pwede siya maging screen and roll target na kina Dwight Ramos, RJ Abarientos, and Scottie Thompson. Pwede rin siyang gamitin sa high-low actions kasama sina Junmar Fajardo, AJ Edu, or Mike Phillips. Kapag nag-double team ang kalaban, may passing ability si Kai para makita ang shooters and cutters. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.